Bakit ang speaker mismo nagbibigay ng pera? Isa lamang ang ibig sabihin niyan, nangangampanya na. Nagpapalakas na, pinapalabas niya galing sa kanya, hindi naman galing sa kanya. Akala niya, maloloko niya ang mga taong bayan. Obvious na obvious naman kung para saan niyang akap. Okay. Ang ginagawa nila, binababoy nila, sorry for the term, ha? Binababoy nila yung government services. Sinisira nila yung traditional na talagang serbisyo ng gobyerno na institutional through the proper line agencies. Yung mga Departamento, Agrikultura, Department of Health, DSWD, ginagawa nila, kino-co-op nila. Kung bago ka lang dito sa NTPH, maaari bang makahingi ng isang like at subscribe? At huwag kalimutan pindutin ang notification bell para ma-notify kapag may ganito tayong upload. Salamat kabayan! Ito ay hango na rin sa front page. Na Filipino Mirror ba? Filipino Mirror, ang katuwang sa negosyo na ang mga Pinoy na nangutang dumami pa. Oh. Naku, mabigat, oo. Di ba sa Akala kabi nila? Ay, sorry. Sabay pa eh. Akala ko may akap na. Bakit dumadami? Di ba, ibig sabihin maraming perang pinamigay? Hindi, ang problema nga kasi sa AKAP, you solve the problem for 1 week, 5,000 piso. O Yun siguro 2 linggo. Pagkatapos noon ay, paano na? Ubus na. Ubus na. Ayun. Ngayon, ito ang nangyayari. Oh, Etong psychology kasi niyang dole out yun. Pagka naging palaasa ka Opo. sa ayuda, so laging iisipin mo, naku, nag-aayuda mga politiko. Mag-e-eleksyon, may darating pa yan. Ayan. Kasi mamimili ng boto yan. Mangutang tayo. Oh. Kasi pagdating ng ayuda, saka natin babayaran. Grabe. Yan ang mabigat. Yung maglalabas ka ng maraming pera in cash at ibibigay mo sa tao at dadami ang money in circulation, magki-create ng inflation yan, mga kasama. Hindi po solusyon, di ba sabi nila, ang solusyon ay kahirapan. Bigyan mo tig 100,000 bawat mahirap. Opo. Hindi po ganun kasimple yan eh. Yung magiging inflationary, ganun din ang mangyayari. Katulad ditong sa AKAP. Etong sinasabi nila, ibibigay ng cash. Cash pa. Di ba sinabi na natin, hindi dapat yan at mahirap yan. Malabong i-audit yan pag cash. Di ba yung ayuda, ano ba yung 4P ba yun? Yeah. Yung 4 piece. 4 piece. Yeah. Nasa ATM nilalagay. Opo, direct. Bakit ito? 5,000 cash. Personalan. Personal. Ito ha, may nagsabi sa atin, si Jigs Magpantay. Opo. Dito ka magtataka. Doon sa lugar nila sa Bicolandia, Yes. may ayuda. Pero sa lalapang speaker nandoon namimigay. Anong ibig sabihin nito? Di ba ang speaker, bagamat speaker yan, merong distrito yan na kinakatawan. Bakit ang speaker mismo nagbibigay ng pera? Isa lamang ang ibig sabihin niyan, nangangampanya na. Nagpapalakas na, pinapalabas niya galing sa kanya, hindi naman galing sa kanya. Akala niya, maloloko niya ang mga taong bayan. Obvious na obvious naman kung para saan niyang akap. Di ba? Hindi bali kung pera ni speaker Bilyonaryo naman si speaker, okay lang sa atin. Pakialam ba natin kung gusto niyang ubusin ng pera? Kaso mo, kinukuha niya sa PhilHealth. Opo. Kinukuha niya sa modernization ng AFP. Kinukuha niya sa transportasyon, kaya yung mga LRT, MRT, yung subway natin, walang budget na. Oh my Kinuha niya sa Department of Agriculture. Kinukuha nila sa kung saan-saan na yan ang totoong ayuda kasi yan ay basic services. Okay. Ang ginagawa nila, binababoy nila, sorry for the term binababoy nila yung government services. Sinisira nila yung traditional na talagang serbisyo ng gobyerno na institutional through the proper line agencies. Yung mga Departamento, Agrikultura, Department of Health, DSWD, ginagawa nila, kino-co-op nila, inaako nila. Hindi akop iba naman yung akop. Iba Si naman congressman yun. Dating pulis na umalis dahil sa Kuratong Balileng. Diba? Okay. Inaako nila para sa kanila tumanaw ng loob, hindi sa institusyon, sinisira nila ang mga institusyon. Katulad dito,
ito isang guts mabing nangyayari. Di ba meron tayo yung Maharlika Investment Fund? Ay, Di ba? nasan yun? Yun nga, Nahanap sa akin. ilang taon na yun eh. Opo. Maharlika, ginawa pa nilang ginawa pa nilang urgent bill. Sinertify ng presidente na urgent. Then kumuha ng pera sa Land Bank, sa Development Bank. Nasaan ang investment? Saan nag-i-invest ang Maharlika? Kumuha sila ng presidente ng Maharlika Investment Fund na 2 million a month ang sweldo. Wow. Nasaan ang investment ng Maharlika Investment Fund hanggang ngayon? 2 taon na. Mahigit 2 taon na yata. Ngayon, etong ginawa nilang kapuitan. Pakikita ko sa iyo. Dahil kumuha sila ng pera sa mga bangko ng gobyerno, gusto naman nilang dagdagan ngayon yung pondo. Kung hindi nila kinuha yun, nagmumungkahi na naman ang Department of Finance sa Kongreso na lakihan ang pondo ng Land Bank at Development Bank of the Philippines. Wow. Paano hindi mo palalaki? Kinuha nila, Di ba? Eto gusto nilang from the current 200 billion na kapitalisasyon ng Land Bank, gustong itaas ng 1 trillion. Ang laki. Dadagdagan ng 800 billion. Paano? 50 billion yata kinuha nila. So naubos yung 200 billion. Saan napunta? 1/4 nilagay sa Maharlika Fund. Naman. Pambihira, Pambihira talaga. DBP naman, 35 billion lang ang capitalization. Gustong gawing 300 billion. Paano? Kinuha rin nila yung mga pera ng mga government banks. Alam nyo ba para saan yung Land Bank? Kung saan nila kinuhanan yung Maharlika. Yan ay para ipautang sa mga magsasaka. Opo. Yun ang topic natin kahapon. Opo. Kaya wala nang gustong magsaka yung Land Bank. Kaya nga Land Bank Lupa. Land Bank. About lupa. Tungkol sa magsasaka. Yes. Land Bank, yung lupa, para mabigyan ng lupa, mabigyan ng abono, di ba? Yung Development Bank naman, ang Development Bank ay magpapautang sa mga tao na gustong magtayo ng negosyo. Bakit kukunin mo sa isang malaking pondo na wala namang investment? At kung ikukumpara mo sa mga sovereign funds ng ibang bansa, ay gakulangot lang. Oh my God. Kasi ginagaya natin yung ibang bansa, may sovereign fund. Ang sovereign fund po, in general, yan ay naglalagay lang. Tinalakay na natin yan, Opo, Ma'am Jubes. yes. Naglalagay lang ang isang gobyerno ng sovereign fund kung sobra-sobra ang kita. Surplus. Ngayon, itong may balance of payment deficit ka pa. Mas malaki pa ang ginagastos mo kaysa sa kita mo. Talagang ganon? Oh my God. Meron ka pang shortfall sa revenue. Opo. Mas malaki ang budget mo sa projected na taxes. Kasi ang kinukuhanan lang naman ng pondo ng gobyerno, buwis lang naman, di ba? Yes. Wala namang iba. Yang nagbebenta ka pa ng ginto kasi walang pera yung Bangko Sentral ng Pilipinas mo. Di ba tayo, last year, ang pinakamaraming binentang ginto mula sa Central Bank sa buong mundo. Sa buong mundo. Maglalagay ka ng sovereign fund. Hindi kaya, parang ikaw ay pangkaraniwang empleyado lamang, ang kita mo ay 50,000 isang buwan. Bibili ka ng Mercedes. Paano mong babayaran yon? Para lang magpasikat-kat para masabing, ang Pilipinas may sovereign fund na rin. Gumaya tayo sa Dubai, yung sa mga countries na malalaki ang kita, sa China. Yun din, tinalakay na natin. Pagkatapos, kukunin mo naman pala yan sa mga government banks na dapat itong mga government banks na ito ay sources ng funding para yung mga pangkaraniwang mamamayan at magsasaka ay magkaroon ng pera para iangat ang kanilang buhay. Yun ang kukunan mo ng pera. In the same way na kinuhanan ng AKAP yung pera ng PhilHealth. Bago sasabihin itong PhilHealth ay
Okay daw sila, financially sound daw sila. Yung COA mismo sinabi, uy, Daw? lupog kayo, bangkarote kayo. O, eto lang ha, ang sinasabi nitong si dating Undersecretary Shelo Magno. Opo. Sabi daw ng PhilHealth, ang kailangan lang daw nilang pondo ay 150 billion. O sabi ni Shelo, at ito, simple arithmetic lang nga eh. Ha? Ano ba? Times lang yun eh. O, di ba? Di ba? Times at saka divide. Nung elementary tayo, times. 2 times 2. At saka divide. Tagalog. 5 divide. Opo. O, sabi nila, meron daw sila, bago, lumabas sa dyaryo, di ba? Opo. Tumaas daw ang benepisyo ng PhilHealth. Lumaki ang hospitalization, etc. Ito, ina-analyze. Meron simpleng analysis. Sinabi daw ng PhilHealth, 150 billion lang ang kailangan nila. Sabi ni Shelo Magno, okay. May universal healthcare tayo. Ibig sabihin, kada Pilipino covered ng PhilHealth. Okay. Yung 150 billion mo, sinabi mo ang iyong package for consultation, yung pangbayad sa doktor, yung subsidiya mo, Yes. yung pangkonsulta lamang sa doktor, ay 1,700 pesos. Per consultation. Oh, yung ang cap. Cap. 1,700. Yun ang pwede nyo gamitin pangkonsulta ng doktor. Eh sabihin mo ng 100 million Filipinos ang qualified sa PhilHealth. Kaya universal healthcare eh. At di 170 billion na yun. Kulang na ng 20 billion. Yun ay konsulta pa lang. Wala pa yung hospitalization. Wala pa yung gamot. O ano nangyari sa PhilHealth? Eh yung mga ibang actuarial nyo pa. Yan ang sinasabi ko. Gina-justify nila na hindi daw nila kailangan yung surplus, kaya kinuha. Sinasabi naman ng gobyerno, napakagulo nga, hindi mo malaman kung sinong sasabi ng totoo eh. Sinasabi naman nila, kaya daw kinuha yung subsidy at hindi ibibigay kasi mismanage daw ang PhilHealth. Oy, kung mismanage yung PhilHealth, eh may tanggalin nyo si Ledesma, palitan nyo ng ibang magmamanage yung maayos. Sabing mismanage. Yun ang justification nila, di ba? Sinasabi nitong si Jam Magno, sinasabi nila na kaya daw, yun ang official justification, yun ang sinasabi ng gobyerno. Kasamahan nila? Oo, mismanage daw. Oh. Hindi daw nagagamit yung surplus, kaya kunin muna namin. Kung hindi nagagamit yun, kasi under the law creating PhilHealth, Yes. dapat yung surplus ini-invest. Hindi daw ini-invest. Eh di kumuha kayo ng taong marunong mag-invest. Diba? Eh sabi ko nga, kung talagang si Ledesma ang culprit kung ba't nawala ng subsidy, eh ba hindi magtipon-tipon tayo dyan sa babat, hilahin natin pababa si Ledesma, nandito lang sa building natin. Wag naman. Ibig sabihin nga, I exaggerate of course, pero bakit kung mismanage ng management ng PhilHealth, ang PhilHealth, eh bakit ang pinarusahan yung miyembro? Hindi naman tayo nag-mismanage ng PhilHealth eh, di ba? Opo. Yung present administration, eh bakit tayong pinagbayad? Anong ulalong logic yan? Ula logic yan eh. Oh. Yun ang sinasabi ko. Bakit nga ba? Hindi kasi palusot lang yan. Yun ang sinasabi ko. Gina-justify nila kung bakit kinukuha nila lahat ng pera ng lahat ng mga institusyon at inilalagay sa akap. Yan ang mabigat. O, di ba? Sinabi pa ni Mayor Magalong, on record. Eto sabi niya, yung 777 daw, lahat ng congressmen na sumasama sa sorties ni Speaker sa mga probinsya, nakakakuha ng 777. Lucky yun. 7 million, 7 million, 7 million. Para sa mga proyekto nila, kung saan-saang chuchu-chuchu. 21 million kada sortie. So, yung mga congressman yan, nakikita mo, di ba? Tuwing merong ayun, di buntot sila. Pero sir, pasensya na, may nagrereklamo dito. Si ano daw po, si Sir Martin. Yan.
Bakit daw yung sarili niyang lugar hindi raw develop? Siya yung nakakasagot to, ba't no? kayo Hindi pa ako nakakapuntang sa Leyte. Oo. namimigay daw ng ayuda sa ibang lugar, pero yung sarili niyang lugar, hindi raw maganda. Obvious naman. Pasensya na po kayo, hindi Oo. ko masasagot yan. Hindi rin namin masasagot yan. Paano nakapunta doon, Punta ko yung kay speaker at tanong nyo po. Magdala kayo ng speaker. Papunta kay speaker para malakas yung boses nyo. Baka hindi kayo mapakinggan eh. Anyway, so yan ang nangyayari dito. Ngayon, yung iba sinisiraan na si Magalong. Ha? Oh. Alam nyo, mga kasama, between you, kung sino man kayong mga ulalo dyan, at si Magalong, mas paniwala si Mayor Magalong. Matagal ko na pong kilala yan. Alam nyo, nagkakilala kami ni Mayor Magalong. Yung natatandaan mo yung nag-attempt na mag-mutiny at mag-jailbreak si Commander Robot dyan sa Camp Bagong Diwa. Yes, opo. Nagkabarilan, di ba? Ang ground commander dyan, si General Magalong. Siyempre, nagkapatayan kasi nag-smuggle sila ng pira-pirasong mga barel sa loob ng Camp Bagong Diwa. Opo. Yung mga ibang bilanggo dyan, kasama na si Commander Robot sa yung grupo niya. Then binuo nila. Nung nakabuo sila ng mga barel, natutukan nila yung mga gwardiya, nakuha nila yung ibang barel, nakapag-agaw sila. They tried to get out of prison. They tried to shoot their way out. Siyempre, nagbarilan. Opo. Siyempre, yung ibang mga gwardiya, maximum security yun eh. Yes. Lumaban, siyempre, hindi sila nakalabas na, ipit sila na corner sila. Then dumating na yung reinforcements ni General Magalong. Opo. Nabigo yung kanilang tangkang pagtakas. Kaya lang may mga namatay. Kasama na si Commander Robot. Ngayon, si Mayor Magalong pa na-demanda. Oo nga, alam nyo, yung ibang mga kamag-anak ng mga napatay, ba't daw napatay yung mga kasama nila? Anak ng kwek-kwek naman eh. Paano hindi mapapatay yun eh? May baril, nakipagbarilan, gustong tumakas sa preso. Paano hindi mapapatay yun? Anong gusto mong gawin ng mga pulis? Kilitiin yun. Para hindi tumakas. Baliktad ano gusto mong gawin doon? Yantok, ipupukpuk. Habang binabaril sila, pupukpukin nila ng yantok sa ulo. Parang yung yantok ng barangay tanod. Siyempre, nagkapatayan. Tinulungan po natin, may isang nag-refer sa akin. Hindi ko na nga maalala kung sino nag-refer sa akin. Napadismiss naman natin yung charges kay Mayor Magalong. Ayun. Okay, doon. Naging magkaibigan na kami niya. Nakilala ko na yan. Napaka-ayos na tao. In fact, yun pong sa Mama sa Pano, nakita nyo kung paano pagkatapos niyang mag-imbestiga at noon ay pilian at the time na Board of Inquiry, 2015 po yun March 2015. Kasi January 25, 2015 nangyari yung Mama sa Pano massacre. March nag-iimbestiga. Ang daming kumakausap sa kanya at yan ay dinipik po natin doon sa pelikulang Mama sa Pano na Benji, wag mo nang isangkot ang presidente dyan. Kasi in the running ka for Chief PNP. Baka mabulilyaso pa. Sabi niya, hindi pwede. Kailangan lumabas yung katotohanan. Ngayon, kung ang price, ang kailangan kong ibayad dyan ay ang hindi ko pagiging Chief PNP, wala tayong magagawa. Galing na. At sinabi pa niya, nandun sa pelikula yon. Sinabi niya, sabi niya, you have to choose between career and conscience. When you retire, your career is over. But your conscience stays with you for the rest of your life. Wow. Noong nag-mayor yan si Magalong. Galing. Noong nag-mayor yan si Magalong, nasa private sector yan. Ang kinikita niya kada buwan sa pribadong sektor ay 10 ulit nang kikitahin niya bilang mayor ng Baguio. Siyempre, alam naman gobyerno, napakalitang sweldo. Opo. Pinili niya mag-mayor ng Baguio. At mukhang mahal naman siya roon. Kasi nung una, independent yan. Ang kalaban niya, yung mga dambuhala, yung mga well-entrenched na mga politiko sa Baguio. Biro niyo, newcomer siya. Wala siyang partido, wala siyang ticket. Galing Natalo niya. Nung pangalawang beses, ganun din. Ang laki ng mga kalaban niya. Panalo na naman siya. Mahal na mahal siya ng mga taga Baguio kasi walang corruption doon. Kaya pag nagsalita si Mayor Magalong tungkol sa corruption at dinidenounce niya,
sasampalin ko yung nagsasabing hindi totoo kasi walang mapapala si Mayor Magalong. Hindi naman po siya tumatakbong senador sa oposisyon. Hindi naman siya tumatakbong presidente. Re-electionist siya na mayor. Ayun. Bakit niya sisiraan ang mga kongresista kung hindi totoo? Kung hindi concerned lang siya at nakokonsensya lang siya. Dahil, anong mapapala niya politically? Dahil hindi na niya matiis ang corruption. Ayun. At bilang isang mabuting tao, katungkulan naman ng bawat mamamayan, lalo na ng isang public official, to speak out against corruption. Yun eh. Okay, mga nanglalait kay Mayor Magalong, mahiya naman kayo sa buto nyo. Ha? Hindi sa buto, ha? O sa buto nyo. Mahiya naman kayo. Yung kumpara doon sa tao, kung sino man kayo, wag lang santo kayo, wala kayo pagdating sa linis ng budhi, sa linis ng panunungkulan. Yun. Pero may sinisingit dito si Jen Halandoni. Sabi niya, maybe it's better to remain single with high standards than to be in a relationship where you're settling for less. Oo naman, oo naman. Tomo. Sabi nga ni Crisantino, Tomo. Ayun. Tomo. Although medyo hindi naman yun yung pinag-uusapan natin, but something like na mas gusto niyang mag-isa na high yung standard niya. Parang sinasabi niyo po, si Mayor Magalong na ang kanya, yung dignidad ang importante. Dahil High standard, oo. Forever sa kanya ay mananatiling tatak niya yun. Kesa nga naman yung kumita lang na ganun lang. Hindi siya nga yung nagka-denounce ng mga public works sa Baguio, yung netting, alam mo yung netting? Opo. Yung naglalagay ng parang lambat dun sa side ng mga bundok. Para pag umulan o lumindol, hindi nababagsakan ng mga boulder. Ano ba yung boulder sa Tagalog? Malalaking bato yun di ba? Hindi nababagsakan ng boulder yung mga sasakyan kasi hindi magandang experience yung nasa sasakyan ka. Dumadaan ka ron sa Cannon Road. Bigla kang babagsakan ng boulder. Pangit na experience yun eh. Opo. Wala akong alam na nangyari yun, na natuwa. Lahat sila nainis eh. Siyempre. Isa natatabunan ka pa, nababaong ka pa ng buhay. Mas nakakasama ng loob yun eh. Pero yung net na yun, parang nakakatulong nga naman. Oo. Instead na mag-scattered yung bato na tatama dun sa sasakyan, at least, hindi siya magkakalat bigla-bigla. Oo, kaso mas ang sinasabi niya, yung netting, yung refrapping, yung yung Mudslides lang yung sinesemento Opo. overpriced daw, sobra-sobrang overpriced. Yun ang sinasabi niya. Kaya sinisiraan siya ng iba. Tinitira siya, kaya ganito, kaya ganon. Hoy, bago kayo manira, tignan niyo muna ang personalidad ng tao kontra sa personalidad, sa katauhan, sa karakter niyo.